So ito na mga kapatid, ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, maraming mga day-day-s mga kapatid ang mag-iiyakan sa balitang ito. Ay nako, Congressman-elect Joey Oy mga kababayan ng 6th District ng Manila mga kapatid na disqualified po. Nako mga kababayan, at ang dahilan mga kapatid no, ay ang kanyang citizenship. Na kung saan mga kababayan, lumabas po mga kapatid ang katotohanan na isa pala siyang Chinese. And guess what mga kababayan? Ito pong si Joey Oy mga kapatid ay tuta po ito ni Vice President Fiona. Oo mga kababayan, si Fiona po ang nag-endorso dyan kay Joey Oy. Ngayon mga kapatid, nakakapanibago pa ba? No, para sa ating mga sumusuporta sa administrasyon na nag-endorso si Fiona ng isang incheck. Diba? Pero ganun pa man mga kababayan, napaka-alarming po nito mga kapatid. Ano? Dahil mga kapatid, national position po no, ang uupuan sana nitong Chinese national mga kababayan na si Joey Oy. Biruin nyo mga kapatid, may sariling republika ang Pilipinas pero taga Republic of China ang uupo dyan sa House of the Representatives. Di ba? Ganon mga kababayan, ano, katarantado mga kapatid, itong grupo nila Digong mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, One Talk PH nga pala, nagbabalik po para sa panibagong update at huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin po natin ang buong detalye sa balitang ito. Just in this morning, Benny Abante reclaimed his seat as representative of Manila's 6th District after the disqualification of proclaimed winner Joey Oy over citizenship issues. Masakit sa ulo to ni Fiona mga kababayan. At lalong masakit sa ulo to at masakit sa mata ito mga kapatid ng mga day-day-s. Akala nila mga kababayan ano, nagtagumpay na sila na pabagsakin itong si Abante dyan sa 6th District. Pero mga kapatid, tingnan nyo naman mga kababayan, lumabas ang katotohanan mga kapatid sa likod ng citizenship ni Joey Oy na isa pala siyang Chinese. Ngayon mga kababayan, ang idiniklara po ng COMELEC na panalo ay si Congressman Abante. Kung saan mga kababayan, malaking bagay po ito, no? Lalo na dito sa pinag-uusapang impeachment ni Fiona mga kapatid. Tuloy! A veteran lawmaker, Abante is known for his firm stance on conservative policies and strong opposition leadership. How will his return shape the political landscape in the capital? Joining us is the representative of Manila's 6th District, Benny Abante. Good morning, Congressman Benny. Good morning po. Good morning sa lahat. Kong Benny, ano po yung reaction ninyo when you learned about the news this morning that Joey Uy has been disqualified by the 2nd Division of COMELEC? Of course, I was very, very happy about that. Para bang nabunutan ako ng tinik at pangalawa. At I was actually, vindicated. Vindicated. Kayo po ba ang nag-file ng disqualification? Habang masaya si Congressman Abante mga kapatid, nagluluksa na naman itong mga nagluluksa naman itong mga day-day-s. Kasi bigo na naman sila mga kababayan. Ay nako, tuloy. Disqualification case against Joey Uy. Yes, I did. Upon learning that he is actually a naturalized citizen. Paano niyo po na-discover yun? That back then, si Joey Uy, according to at least the decision of this division, was only a naturalized citizen at the time that he was born. His parents were Chinese nationals. Well, someone called me up, but I have not talked for a long time and told me about it. So I began to really study it and investigate, actually. And how were you able to gather the documents or proof about Joey Uy's citizenship? Well, I got a lawyer, and they were the ones that actually looked for the evidence. And lo and behold, talaga namang nakita na he is a naturalized citizen. Alam niyo mga kapatid, ano,
blessings in disguise na rin ito mga kababayan para sa ating mga Pilipino, no? Pero inyo mga kababayan, isang Chinese netizens mga kapatid or isang Chinese national uupo sa House of the Representatives. Biruin nyo yan mga kababayan. This is very alarming mga kapatid dahil national position po ang uupuan sana ni Joey Oy mga kapatid. No? Biruin nyo yan. Ito mga kababayan, parang ito na yung upgrade version mga kapatid ni Alice Guo. Kung natatandaan nyo si Alice Guo mga kababayan, isang pure blood Chinese na naupong mayor sa Bamban, Tarlac mga kababayan. And siguro, mga kapatid, pwede pa nating makonsider kahit kaunti yon dahil local position lang yon. Pero ganun pa man mga kababayan, hindi talaga dapat nangyari yon. How much more pa mga kapatid, itong kay Joey Oy, na kung saan mga kababayan, national position po ang kanyang uupuan sana mga kapatid. Biruin nyo mga kababayan, no? May sarili tayong republika pero taga Republic of China mga kapatid ang uupo sa ating kongreso. 'Di ba? Buti na lang talaga mga kababayan naagapan agad ito bago ang June 30 mga kapatid. And masasabi ko mga kababayan na blessings in disguise to para sa ating mga Pilipino. Walang karapatan ang sino mang Chinese mga kapatid na maupo, no, sa gobyerno ng Pilipinas. 'Di ba? May sarili tayong gobyerno, may sarili tayong republika. 'Di ba? Kaya ang dapat lang na nahahalal diyan mga kababayan na mga opisyal ay mga pure blood Pilipino mga kapatid. Wala na pong iba, no? Wala na pong ibang lahi ang dapat maupo diyan. Tuloy. And Kong Benny, konsehal na po si Joey Uy since 2022 from so there was a prior submission of requirements. Bakit hindi po nasilip dati pa na meron palang issue with respect to his citizenship? Magandang tanong to. Well, number one, wala naman akong hinagap na he is actually naturalized. No? Kasama namin siya when he ran for councilor and I was the one, isa ko sa mga tumulong sa kanya para manalo siya. So, nakita din namin na pag local election, hindi kinakailangan na natural born. Pero pag ikaw ay running for Congress, which is actually a national position, kinakailangan na po yung natural born citizen ka. So dapat mga kapatid, amyendahan na po itong batas ng Pilipinas. Ewan ko lang kung meron ng existing law na kasi sa pagkakaalam ko mga kababayan, sa mga national position lang po kasi ini-evaluate mga kapatid yung citizenship ng isang kandidato. So dapat siguro mga kababayan, yung batas na nagko-cover niya sa nasabing na yan, dapat siguro amyendahan na rin mga kababayan at idamay na mga kapatid itong mga local position tulad ng mga mayor, barangay captain or konsehal, whatever position dyan sa local government mga kapatid, dapat idamay na rin sa nasabing batas na kung saan mga kababayan, every time na may election mga kapatid, dapat idideklara talaga yung kanilang mga citizenship. Biruin nyo, nakasama pa ni Kong Abante si Joey Oy mga kapatid noong siya po ay tumatakbong konsehal. 'Di ba? And dahil sa walang ganong requirements ang ating COMELEC mga kababayan, na kailangan ideklara pa yung kanilang citizenship, nakalusot si Joey Oy. 'Di ba? So dapat mga kapatid, magkaroon na ng batas sa Pilipinas na kung saan lahat ng mga tumatakbong opisyal mapa-national man o local, dapat i-required talaga na mag-declare ng kanilang citizenship bago sila bigyan ng certificate of candidacy. Tuloy. Yes, and since this is a decision of a division, meron pa pong remedy si Joey Uy to file a motion for reconsideration with the COMELEC and Bank. Are you anticipating that you might still encounter issues in terms of winning this case? Should it go to the COMELEC and Bank and then eventually, potentially in the Supreme Court? Hopefully not. The fact that na-establish naman na talagang he is naturalized. So when it comes to disqualification, talagang he is disqualified. Now, of course, hindi ko alam ang maaaring mangyari. Hopefully that the NBank would be supporting the second division on their decision. Alam niyo mga kababayan, malaking kalokohan talaga pag i-consider mga kapatid itong motion of reconsideration ni Joey Oy. 'Di ba?
may ebidensya na mga kababayan na nagsasabi na si Joey Oy ay isang Chinese at hindi Pilipino. Ngayon mga kapatid, kung magfa-file sila ng motion for reconsideration at ikukonsidera yan mga kababayan, nako, isang napakalaking kalukuhan na po yan mga kapatid. Diba? Ang number one na maki-question dyan mga kababayan is yung case na naman ni Alice Go. O bakit si Joey Oy pinayagan nyo? Bakit si Alice Go tinanggal nyo? Diba? Kaya ngayon mga kapatid, itong motion for reconsideration na gagawing hakbang pa lamang mga babayan ng grupo ni Joey Oy, ang sa tingin ko dito mga kapatid, kung matino yung ating yung mga nasa Supreme Court mga babayan kung matino po sila mag-isip mga kapatid, i-disqualify nila yan. Or isasantabi or i-disregard nila yan mga kapatid. Dahil may ebidensya na mga kababayan na nagsasabi na itong si tawag dito si Joey Oy mga kapatid ay isang pure blood Chinese. Ngayon mga kababayan, pag napayagan po yan mga kapatid, ay ewan ko na lang kung hindi mag-alsa ang taong bayan. 'Di ba? Mga kapatid, walang karapatan ang sino mang Chinese mga kababayan na maupo bilang opisyal ng ating bansa mga kababayan. Mapa-local position man yan o mapa-national position man yan mga kapatid. Diba? Walang karapatan sila. Napakalinaw po niyan mga kababayan sa 1987 Constitution natin na nagsasaad mga kapatid na dapat ang isang opisyal na mauupo ay isang pure blood Pilipino lamang at wala pong sinasabi doon mga kapatid na pwedeng i-consider ang isang dayuhan. Mga kababayan, yan po ang nakasaad sa saligang batas ng Pilipinas. So kung itong mga kapatid, itong motion for reconsideration na gagawin nila Joey Oy, makalusot yan mga kababayan, ay isang patunay lang po yan mga kapatid na walang kwenta ang batas ng Pilipinas dahil isang pure blood Chinese, hinayaan nilang maluklok sa national position dito sa Pilipinas mga kababayan. Tuloy. May binanggit po kayo noong last interview nyo dito sa At the Forefront that you will still be around. Ito po bang disqualification issue yung tinutukoy mo at that time when you said that you'll still be around? In a way, yes. Isa rin yun sa mga tinatawag nating basis kung ba't ko nasabi yun. Ano po yung message ninyo sa mga supporters mo? We understand that you won in the 6th District. Malapit na malapit po yung votes between you and Joey Oy. Tsaka ako mga kapatid, kasi kung tutuusin mga babayan, nakita ko yung resulta ng botohan dyan sa 6th District. Konti lang mga kapatid, nasa mga 800 lang yata ang lamang ni Joey Oy. Ako'y naniniwala mga babayan na nagkabayaran yan. Kung kaya't nakakuha ng boto itong si Joey Oy mga kapatid. Kasi kung titingnan nyo ang datos, ang resulta mga kapatid nung nakarang halalan dyan sa 6th District ng Maynila mga kababayan, sobrang dikit po talaga mga kapatid ng laban nila. Isang patunay lang po yun mga kababayan na gusto pa rin ng mga taga 6th District mga kapatid itong si Congressman Benny Abante. Kanya nga lang siguro mga kababayan dahil sa nagkabayaran, kaya naungusan siya ng kaunting boto mga kababayan ni Joey Oy. Diba? Mas maintindihan ko pa sana mga kapatid kung itong si Congressman Abante sobrang baba ng kanyang boto na nakuha nung nakaraang election. Mas maintindihan ko pa sana na ayaw na sa kanya ng mga taga 6th District. Ang problema mga kapatid, 50-50 po ang naging hatol ng mga taga 6th District mga kababayan na nagpapatunay na marami pa rin ang sumusuporta dito kay Congressman Benny Abante. Tuloy. Yeah, ako'y nagpapasalamat sa aking constituency na naniniwala pa rin sa akin. Of course, in that fight in the election, lumamang siya sa akin ng more than 1,000. More than 1,000 pala, hindi pala 800 mga kapatid. 1,000 lang. So, hindi naman ako yung bang nagkulang dyan. And I still believe that the 6th District of Manila still want me to be their congressman. So, I'm very thankful. Tama mga kababayan, Kasi kung hindi na siya gusto ng mga taga 6th District mga kapatid, hindi sana siya, makakakuha ng ganong karaming boto. Ang problema mga kababayan, 50-50 ang boto Kakaunti lang ang lamang ni Joey Cruz mga kapatid na isang hindi pa kilala, na kandidato diyan sa tawag dito sa 6th District of Manila. Biruin mo,
out of nowhere mga kababayan, bigla kang tumakbong congressman tapos nakakuha ka ng ganong kalaking boto. Hindi ba kayo magtataka nun mga kapatid? Di ba? Ako mga kababayan, may personal opinion, parang may hocus-pocus talaga nangyari kung kaya't nakakuha siya ng ganong boto. Pero ganun pa man mga kapatid, kudos po sa mga taga 6th District, dahil kalahati po sa kanilang mga constituents mga kababayan ay hindi po nagpadala sa mga pera na ino-offer mga kababayan ng mga kalaban ni Congressman Abante. Tuloy. The 6th District of Manila still want me to be their congressman. So I'm very thankful to my constituency, especially those that actually supported me. Kanina po we had the Duterte Youth Chairman, Ronald Cardema, here at the forefront before interviewing you po. I don't know if you heard this interview, but he said that parang pinagtutulungan yung sila, yung mga Duterte supporters. Ano po yung reaction nyo to this? Ay nako, nagsalita na naman mga kababayan itong si Cardema ng Duterte Youth. Di o man mga kapatid, sa nangyaring ito kay Joey Oy mga kababayan ay para dong pinagtutulungan daw sila mga kapatid ng administrasyon. Alam niyo mga kababayan, dispalinghado talaga utak nitong ni Cardema mga kapatid, nakalahad na nga nailantad na ang ebidensya na hindi po totoong Pilipino itong si Joey Oy, tapos sasabihin mo pinagtutulungan kayo. Anong gusto mong mangyari? I-disregard yung ebidensya laban kay Joey Oy at hayaan siyang maupo sa Congress para lang sa inyong pansariling interes? 'Di ba? Ganon katarantado itong si Cardema mga kapatid. Gusto niyang i-disregard mga kababayan yung ebidensya laban kay Joey Oy at hayaan na lang ito. Kaya ngayon mga kababayan, nagdadrama siya na di umano pinagkakaisahan sila ng administrasyon. Na gusto di umano silang durugin mga kapatid. Tarantado talaga itong si Cardema mga kababayan, Nandyan na lahat ng ebidensya na nagtuturo kay Joey Oy na hindi siya Pilipino, pero ang gusto ni Cardema mga kababayan, i-disregard yan. At huwag pansinin yung mga ebidensya at hayaang maupo ang isang taga-Republic of China dito sa loob ng ating Congress mga kapatid. 'Di ba? Dapat talaga mga kababayan, i-disqualified na rin talaga ng tuluyan itong Duterte Youth na ito mga kapatid. Salot sa lipunan po mga kababayan itong party list ni Cardema. Tuloy. Sa akin naman the disqualification should be according to law. Hindi naman pwede maging political issue yan, whether you are Duterte or not, It must be based upon the law of the land. Tama yun. At syempre, atin namang Comelec commissioners know about that, and they make a decision on the basis of law. So naniniwala naman ako sa kanila, and that is not actually a political issue. Okay, and finally, Kong Benny, since we're running out of time, what can we expect from you in this 20th Congress? Are you still going to have mga Quadcom hearings? We will continue on the fight now that perhaps I am given my third term, hopefully we will continue the fight, and the Quadcom will still be there. Patay na. Nako mga kababayan, ito na mga kapatid, the return of the comeback. Alam niyo mga kapatid, nakakatuwa talaga yung balita na ito mga kapatid, dahil 'di ba? At least sa ngayon mga kababayan, itong si Congressman Benny Abante, malaking bagay po kasi siya mga kapatid dito sa impeachment ni Sara Duterte. At lalo na mga kababayan, nalalapit na rin ang tawag ito yung fiscal year na tinatawag, which is yung mga budget hearing mga kapatid, Malaki pong bagay itong kay Congressman Abante, dahil isa po talaga siya sa mga congressman mga kababayan na straight kung magtanong mga kapatid, patungkol dito sa mga iniimbestigahan nilang mga budget na nawala mga kababayan, tulad nilang kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? So ngayon mga kababayan, nadagdagan na naman ang tinik sa ulo ni Sara Mau mga kapatid. Dahil nga yung kanyang manok mga kababayan na disqualified po. Akala nila siguro mga kapatid ganun-ganun nila malulusutan mga kababayan ang ating saligang batas. Pero mga kapatid hindi.
gumawa pa rin ng paraan mga kababayan, no, ang tadhana para maibulgar ang totoong katauhan nitong ni Joey Oy. And tingnan nyo mga kababayan kung gaano nila binabalahura mga kapatid ang ating konstitusyon. 'Di ba? Alam na ni Sara Duterte yan mga kababayan, ano? Alam ni Sara yan na against sa konstitusyon ng Pilipinas yung mag-elect, no, ng isang pure blood na dayuhan mga kababayan dito sa loob ng ating bansa. Pero anong ginawa niya mga kapatid? Hinayaan pa rin niya at inendorso pa niya mga kababayan itong isang pure blood Chinese na si Joey Oy, no, para tumakbo bilang congressman ng ating bansa. 'Di ba? Yan ba ay gawain ng isang Pilipino mga kapatid? No, hindi po yan gawain mga kababayan ng isang pro-Pilipinas na government leader. No, gawain po yan ng isang taksil na leader ng ating bansa mga kababayan. Anyway guys, hanggang dito na itong video na ito. Kung nagustuhan niyo pa ang ating content, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.